Magandang gabi mga kabunyog, mga kababayan. Welcome sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Mga kabunyog, mainit pa rin na issue itong tungkol sa impeachment ni si Sara Duterte at sa pagkakataong ito, naglabas na ng reaksyon o statement itong si Marcos Jr. Tungkol sa isyong ito. At hindi raw ito dapat ma-impeach kasi maayos naman daw ang trabaho ni Sara. Yan yung sinabi ni Marcos Jr. Sinabi niya yan habang nandun siya sa Hawaii. Hindi pa kasi siya bumabalik sa Pilipinas. Dumaan pa siya ng Hawaii. After ng kanyang yung APEC Summit sa San Francisco at saka pumunta yata siya ng saan pa ba mga pumunta ba siya ng Los Angeles? Basta yung APEC Summit sa sa San Francisco. Pagkatapos may pinuntahan pa siyang ilang cities or states ng US, hindi pa umuwi diretso sa Pilipinas. Dumaan pa ng Hawaii. At doon nga nagkaroon siya ng press con, tinanong uli siya sa impeachment ni Sara Duterte. Ang sabi niya, hindi dapat ma-impeach si Sara. Kaya lang mga kabunyog, pag pinakinggan natin yung paliwanag niya tungkol sa impeachment niya ni Sara, mali-mali ang pick-up niya. Una, parang ang paliwanag niya, ang may kagagawa ng impeachment o ang pagmumula ng impeachment ay oposisyon. Parang ang tingin niya, ang pagkakaunawa niya, ang pinagmumulan o nagpaplano ng impeach ni Sara ay yung mga nakalaban nila sa politika noong 2022. Ang nakalaban niya sa politika, grupo nila Leni Robredo, Liberal Party, pero hindi naman yun yung nagpapasimuno ng oposisyon, ng planong impeachment kay Sara eh. Mali ang pick up ni Marcos Jr. mga kabunyo. Nakakatawa nga, kasi habang nagpipress con siya, katabi niya si Martin Romualdez, yung pinsan niya. And yet, nung pinapaliwanag niya yung tungkol sa planong impeachment kay Sara, sinasagot niya, ang pinapatungkulan niya, ang pagkakaintindi niya, ang nagpapasimuno ng impeachment kay Sara ay yung oposisyon. Yung mga nakalaban nila sa politika noong eleksyon 2022, ay siyempre, Liberal Party yan, yung mga grupo yan ni Leni. Out of touch, tama nga, Kabunyog Ardelino. Out of touch. Ito, tingnan nyo, pakinggan nyo mga kabunyog ang mga paliwanag niya. Ipinagkibit balikat ni Pangulong Marcos sa mga usap-usapan ng may planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dagdag pa ni PBBM, hindi deserve ni VP Sara na ma-impeach. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ang tatanungin, hindi nakababahala ang mga bali-balitang may nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Hindi naman na raw kasi bago ang mga ganitong usap-usapan. Lahat naman kami merong ganyan eh. So I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election. Siniguro rin ng Pangulo na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara. We don't want her to, she does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. Dagdag pa ng Pangulo, maayos ang ugnayan nila ng Vice Presidente. Excellent. On a professional level, I have nothing but good things to say about the work that she has done. Kasabay nito, itinanggi ng Pangulo na nagkakaroon ng lamat sa unit team. I don't think so. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PFP. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. Kumpiyansa naman si VP Sara na tiwala pa rin ang Pangulo. ibang usapin na yon. So, napanood nyo mga kabunyog, ang pagkakaintindi ni Marcos Jr., ang pagkakaintindi niya, parang ang may kagagawan ng ang nagpaplano ng impeachment kay Sara,
ang nagpaplano ng impeachment kay Sara ay yung mga kalaban nila sa politika. Narinig niyo yung sinabi niya. Sabi ni Marcos Jr., ay ganyan naman talaga eh. Laging mayroong mga elemento, ibig sabihin laging mayroong mga puwersa na gustong baguhin yung resulta ng eleksyon. Hindi. Wala na. Si Leni Robredo, wala namang planong questionin ang resulta ng eleksyon na. Nananahimik na nga eh. Yung mga liberal, hindi rin. Hindi na. Ang usap-usapan tungkol sa impeachment, hindi galing sa Liberal Party. Hindi galing sa mga kasamahan ni Leni Robredo. Ano ba tong si Marcos Jr.? Ano yan mga kabunyog? Ang pagkakaintindi niya, magkasama sila ni Sara Duterte, presidente siya, vice presidente siya. So yung mga kalaban nila sa politika, di syempre yung political opposition. Yung mga kagrupo yan ni Leni Robredo, yung liberal. Itong mga to, hindi matanggap ang pagkatalo sa eleksyon, so laging nandyan yan, gustong i-impeach sila. Sa ngayon naman, mas tinututukan si Sara. So sabi niya, hindi kami papayag na ma-impeach si Sara. Kaya babantayan namin ang mga gumagawa niya, ang mga nagpaplano niyan. Habang sinasabi niya yan, nasa tabi niya si Martin Romualdez. Nagmamaang-maangan ba itong si Marcos Jr.? Hindi ba siya updated sa mga nangyayari? Ay, kawawang presidente ito. Lutang ito mga kabunyog. Tapos sasabihin niya, hindi kami maayos ang pagsasama ng unit team. Yung lakas CMD nga at saka yung Partido Federal lumalakas palalo eh. Ang problema, habang lumalakas yung Partido Federal niya at saka yung lakas CMD ng pinsan niyang si Romualdez, nawawalan ng membro yung PDP laban. At yan yung pinagmumulan ng away nila. Kaya ang magpapasimuno ng impeachment kay Sara ay yung grupo nila Romualdez, pinsan niya. Babantayan daw nila kung sino ang nagpaplanong i-impeach si Sara. Hindi raw sila papayag na ma-impeach si Sara. Ang akala niya, ang gumagawa ng ganyan ay yung mga oposisyon. Hindi ang oposisyon ang gumagawa niyan. Kaya nga galit na galit si Roque sa mga kasamahan nila sa unit team. Bakit? Di ba? Napapanood niyo ba yung mga sinasabi ni Roque? Alam ko nasusuka kayo kay Roque. Pero laging sinasabi ni Roque, Mr. President, sabihan mo na ang pinsan mo, itigil na, nahahati na ang unit team. Yun, yung kampo na yon ang may pasimuno ng planong impeachment kay Sara. Kaya lang ngayon, hindi pa sila lumilitaw. Hindi sila lumilitaw. Tinitest muna nila kung ano ang sentimento. Kaya itong sinasabi ni Marcos Jr., ang pagkakaintindi niya, impeachment. Di sila ni Sara ang magkasamang nanalo. Ngayon, yung kalaban nila na mga natalo, ayaw tanggapin ang pagkatalo, so gumagalaw ngayon, nai-impeach sila. Hindi nga lang sa kanya nakapokus kay Sara. Yun yung pagkakaintindi niya. Kaya sabi niya, panoorin niyo uli. Panoorin niyo uli yung mga sinabi niya. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ang tatanungin, hindi nakababahala ang mga bali-balitang may nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Hindi naman na raw kasi bago ang mga ganitong usap-usapan. Lahat naman kami merong ganyan eh. So I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. There will always be an element that will want to change the results of an election. Yon. Ang sabi niya, lagi daw magkakaroon ng mga elements o mga puwersa na gustong baguhin ang resulta ng eleksyon. So ang kanyang pagkakaintindi, nanalo sila ni Sara, yung mga natalo, gustong baguhin yung resulta ng eleksyon. So i-impeach sila. Lalo na ngayon, si Sara ang gustong i-impeach. Parang ganun yung pagkakaintindi niya. The results of an election. Siniguro rin ng Pangulo na ayaw niyang ma-impeach si VP Sara. We don't want her to, she does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. Sabi ni Marcos Jr.,
Hindi nila gustong ma-impeach si Sara. So ito ay babantayan nila. So babantayan nila ang oposisyon. Babantayan nila ang pwersa ni Leni Robredo. Babantayan nila ang pwersa ng Liberal Party. Wala. Walang Hindi yun ang pasimuno ng impeachment, Marcos. Mali ang kuha mo eh. Kawawa tong presidente na to. Lutang. That we will pay very close attention to. Dagdag pa ng Pangulong, maayos ang ugnayan nila ng Vice Presidente. Excellent. On a professional level, I have nothing but good things. Alam nyo mga kabunyog, kaya lumalakas sila Romualdez at saka yung pwersa ni Lisa Araneta. Kaya masyadong makapangyarihan si Lisa Araneta at si Martin Romualdez dahil ganito kahina ang leader eh. Ang dami nang nangyayari sa paligid niya. Kaya nga si Roque, paulit-ulit na si Roque, sabi ni Roque, Mr. President, gawin mo na yung dapat, makialam ka na. Yung pala, mali ang pick up ni Marcos Jr. Mali ang pick up niya. Ang alam niya, ang oposisyon ang nagpaplano ng impeachment kay Sara. Hindi. Iba ito, Marcos Jr. Iba ang nangyayari ngayon. Ang oposisyon ay nanunood. Nanunood sa inyong mga away-away. Tapos yun nga, ang paliwanag niya, sulit pa daw ang unit team kasi lumalakas naman yung lakas CMD at saka yung Partido Federal. Naglilipatan daw yung mga politiko. Ang nawawala ng miyembro yung kasamahan nyo sa unit team, yung PDP laban. Kaya galit na galit si Digong. Paano mo ngayon masasabi, Marcos Jr., na sulit ang unit team? Ay, mga kabunyog. Ay, nakakatawa itong presidente na to. Ano ba yan? Ano ba yan? Anyway, sige mga kabunyog. Okay po mga kabunyog. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.